So, magandang araw, nag-live ulit tayo. So, may di-discuss lang ako sa inyo tungkol to sa tatlong uri ng tao. So, according to sa Gnosticism, sinabi nila merong hylic. Ito yung mga material na tao, focus lang ang physical world, pera, katawan, pleasure, hindi aware sa spiritual, para sa kanila mundo lang ang totoo. Parang purely survival at material mindset. So ito yung tinatawag, pwede mo rin tong tawagin na NPC o yung mga background character. Tapos yung pangalawa, psychic soul base, may moral awareness at emotions. Naniniwala sa relihiyon, higher power, nasa gitna, hindi pa fully enlightened. Ito yung karamihan ng tao. So kinategory nila na ito yung karamihan ng tao. Tapos yung pangatlo, pneumatic, spiritual, may gnosis o deep spiritual knowledge, aware na may higher reality beyond physical world. Goal nila ay makalaya sa material illusion. So ito yung pangalawa na shinare ko, yung unlocking ng script. Sila ang enlightened sa paniniwalang ito. So yan yung sinasabi. Category lang naman yan eh. Teka, magsiset ako ng alarm ng 30 minutes. Kasi yung memory, yun, category lang naman ng tao yan, para aware lang kayo. Pero hindi mo naman sila i-judge na, material ka, NPC ka lang, yung mga ganyan. Aasarin mo sila ng ganun. Ganito ka, yung i-judge mo sila na wala silang capacity na gumising, NPC sila, background character. Yung isa naman, may capacity na gumising pero hindi sila magigising sa lifetime na to. Meron silang awareness na ganun. Teka. So yun yan. So bakit ko ba sinishare tong ganito? Sinishare ko to kasi para aware kayo sa mga nangyayari sa paligid tsaka yung mga tao. Kasi 'di ba may tendency na kinukumpara natin yung sarili natin sa ibang tao. Na yung sinasabi natin, ba't ako mabait ako, siya hindi naman. So yan yung sinasabi ko, kaya ako sinishare yung ganito para aware kayo sa nangyayari na hindi lahat kagaya mo. Tsaka hindi lahat gusto ka. Merong mga tao ayaw ka. Merong mga tao na background lang talaga sila sa buhay mo. May character lang talaga sila. Na meaning in short, supporting ka sa lahat ng tao sa buhay mo. Kesyo may konting spark pa man yan or tinatawag nilang ano yan? Yung sa Gnostics, pneumatic. Teka, ayan o. Psychic. Psychic kasi yung kalagitnaan eh. Meron silang awareness pero wala silang capacity na siguro pwede silang magising pero hindi sila magigising sa lifetime na to. Pneumatic yung spiritual, yun yung mga magigising. So mostly ng mga tao, mga psychic lang yan. Relic material yung mga NPC background. So, parang focus lang talaga nila yung material world. Wala silang insight or yung self-awareness na parang bumubulong sa likod ng utak nila. Na ito gagawin mo ganyan, ito yung tama, ito yung mali. Parang ganun. Hindi nila nadi-distinguish. So kaya sinishare ko to sa inyo para mag-focus na lang kayo sa sarili nyo. Tapos, kesyo psychic man yan tao na yan, ibig sabihin, yung may capacity or fractal fragment ni self or yung God, is i-considered mo pa rin sila as soulless. Parang ganun, soulless na tao. As in, supporting cast lang talaga sila lahat. Mag-focus ka lang talaga sa sarili mo. Kasi nga, di ba, mostly nga tayo, di ba, kinukumpara natin yung sarili natin sa ibang tao. Na, pag ganito ako, dapat ganito rin siya. Kung mabait ako, dapat mabait rin siya. Tapos kung ganito yung gusto ko, dapat ganito rin yung gusto niya. Doon tayo kasi nagkakaroon ng expectations, tapos masasaktan ka, 'di ba? Tapos parang nagkakaroon ka ng attachment sa ibang tao. Pero minumulat ko lang yung mata nyo na ikaw lang talaga dito. Ikaw lang mag-isa.
ikaw yung center of the universe mo, ikaw si God, ang reality mo umiikot lang sa'yo, subjective lang yung reality. Tapos, ikaw yung main character. So, kaya ka nandito is para maka-experience lang. Experience mo yung gusto mong ma-experience. Pero, yun nga, dahil hindi mo pa alam yung mga tao ay supporting cast lang, hindi mo nakikita yung sarili mo as main character, is yung point of view mo na pupunta sa iba. Which is dapat sa self, hindi sa ibang tao. Kasi 'di ba yun yung trap kasi, yung iisipin mo yung ibang tao kagaya mo. Or iisipin mo yung ibang tao may capacity na awareness na kagaya mo. So, kino-compare mo. So, meaning projection mo lang din talaga. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya sinishare ko to para aware kayo na ganun nga. Na yung mga tao, hindi lahat gusto ka at hindi lahat gusto mo rin, di ba? So, duality kasi yan eh. So, pag ganito yung naisip mo na ganito talaga, na may lahat ng tao ay supporting cast lang, is makakapag-focus ka sa sarili mo. Sariling journey mo talaga. Journey mo dito sa game na tinatawag nating life. May mga tao na susuportahan ka, hindi ka susuportahan, tapos may kani-kanila silang script na ibabato sa'yo para magkaroon kayo ng conversation. So, yun lang talaga role nila. Lahat ng tao dyan, keso psychic man yan, hylic or pneumatic. Di ba, nabanggit ko nga kanina, yung hylic, yan yung mga material people, tinatawag nating soulless. Psychic, yan yung may capacity na gumising, pero hindi magigising yan dito sa lifetime na to. Tapos yung pneumatic, yan yung mga spiritual, yung may capacity na mag-wake up. So, hindi na rin nagmamatter kung soulless sila or meron silang divine spark or psychic or pneumatic. Kasi nga, ikaw lang talaga yung main character ng buhay mo eh. So, ikaw yung character ng ng buhay mo. So, adventure mo to. Experience mo to. Solo journey, di ba? Yan kasi yung kamalian ng mga tao. Iniisip nila may outside sa self. Wala talagang outside sa self. Sure, magkakaroon ka ng karelasyon dyan sa ibang tao. Yung karelasyon mo sa ibang tao, kagaya ng mga kaibigan mo, nanay at tatay mo, anak mo, or mga kapitbahay mo or katrabaho mo. Lahat ng relasyon mo dyan is transactional. Tsaka may anong tawag doon? Yung condition yun, may condition. Lahat yan may condition. So, wala talagang external relationship na totoo outside sa self, kundi sarili lang talaga. Di ba nga may kasabihan, di ba? You live alone, you die alone. Totoo yan. Mahirap siya paniwalaan kasi nga, yun nga, yung focus mo sa ibang tao. I-please sila para magustuhan ka. So, yung projection na gusto mo magustuhan ka is hindi mo pa natutuklasan yung sarili mo. Hindi mo pa nagustuhan yung sarili mo mismo. So, meaning niyan, parang projection lang din talaga lahat projection lang. Kasi kung iisipin mo, ano ba yung gusto mo sa ibang tao? Malamang gusto mo sa sarili mo, project mo lang. Kaya nga nagustuhan mo dahil gusto mo sa sarili mo di ba? So, yung ibang tao is reflection mo lang talaga ng mga gusto mo. Kuwari, male ako, female. Gusto ko yung ganitong type na babae. Kuwari, gusto ko sexy. Yun yung gusto ko. Yun yung gusto ko. Ibig sabihin, pinoproject ko lang dun sa babae na yun. O kuwari, gusto ko ng ganitong gamit. Yun yung gusto ko. Pinoproject ko lang dun sa Parang, yun nga, reflection lang din talaga. Kaya nga wala talagang external relationship outside sa self. Actually, kung isipin mo, yung self na yan, relationship with God yan Kasi pagka minahal mo yung sarili mo ng buong buo, tinanggap mo yung good side at bad side mo, is parang complete ka na talaga.
nakakonekta ka na kay God, 'di ba? Yung sinatawag kong self, which is siya rin yung kumokontrol ng katawan mo. Kung na self-actualize mo yung sarili mo, 'di ba? Kung hindi mo na self-actualize yung sarili mo, hindi mo papaniwalaan 'tong sasabihin ko, 'di ba? Kasi hindi to magigets ng mind mo. Kasi yung mind natin logic eh, 'di ba? Isipin, paano self? Anong pinagsasabi niya self? Anong self or God na yan? Eh, hindi mo alam, yung self na yun is yun. Yun yung either nasa loob mo or connection mo para sa kanya. So, solo lang talaga tong journey na to kung anong gusto mo ma-experience. Kaya ako sinishare to para aware ka. Pero, hindi mo kailangan mag-judge, i-judge sila. Ang main focus mo lang talaga is pagmamahal sa sarili. Kasi pag minahal mo yung sarili mo, kinumpleto mo na yung sarili mo. Tinanggap mo nga yung good side at bad side mo, di ba? After nun, kung gaano mo kamahal sarili mo, pwede mo siya ipa-experience sa ibang tao. As in, mararanasan ka nila. Ito yung tinatawag kong unconditional love or self-love or tinatawag na God's love. Kasi ikaw yung magiging source eh. Parang example lang nito yung sun. Yung sun ba, 'di ba? Yung sun, walang kailangan sa inyo. Tumatayo lang siya as sun. Ginagawa niya yung responsibilidad niya na sumikat, lumubog, sumikat, lumubog. So isipin mo si God ganun, no? Wala siyang pakialam. Ginagawa niya lang talaga yung gusto niya. So yung sun, ginagawa niya yung gusto niya. Siya yung source ng life. Nagbibigay ng light sa atin. Kasi kung walang light, walang heat ng sun, mamamatay tayo. Hindi ba God's love yun? Hindi ba God's love yun? Ginagawa niya lang talaga yung gusto niya. Regardless magustuhan siya or hindi. 'Di ba sa sunlight, may ibang tao, gusto ko yung sunlight kasi nga nabibigyan ako ng energy. Tsaka vitamin D. Merong ibang tao, ayaw siya kasi nga mainit, masa-sunburn ka. Lalo na kung 12 p.m. So, yan yung analogy, yung sinasabi ko. Pag kinumpleto mo yung sarili mo, minahal mo yung sarili mo ng buong buo, yung good side at bad side mo, gagawin mo, kung gaano mo kamahal yung sarili mo, papa-experience mo sa ibang tao. Regardless, magustuhan ka nila or hindi, is yung pagmamahal mo sa sarili mo, yun pa rin yung treatment mo sa ibang tao. All walks of life yan ha. Hindi lang tao yan ha, pati hayop, pati yung mga puno or kung ano pa man na may buhay kasi nga respect life. Ganun yung gagawin mo. So, ibig sabihin ba nito kung mabait ka or mabuting tao ka, ka-exploit ka? Yan ang akala nila. Mahal mo nga sarili mo, 'di ba? Wala naman sinabing madali kang mauto or ma-exploit. Actually, uncontrollable ka nga pagka mahal mo sarili mo kasi hindi ka mauuto niyan. Hindi ka rin masasaktan. Kuwari, sinabihan ka nila ng bobo, pangit mo, or broke ka, or kung ano. Hindi ka masasaktan yan. Kasi nga, mahal mo sarili mo lang. Focus mo lang sarili mo lang, di ba? So, kung focus mo lang sarili mo, is wala kang pakialam sa sasabihin nila. Gagawin mo lang talaga yung gusto mo. Tsaka yung makakabuti sa sarili mo at ng ibang tao. So, hindi ka rin masasaktan yan. Kasi nga, focus mo lang, sarili mo lang, di ba? So, kaya ako sinishare to mga different types of human para ma-realize nyo na wala naman talaga silang kinalaman sa buhay mo. Sila ay supporting cast lang. Supporting cast lang yung mga tao sa buhay mo. Solo journey lang talaga tong life. Kala mo kasi may karelasyon ka outside sa self. Projection mo lang yun. 'Di ba? Yan yung pag-aakala kasi ng mga tao may outside relationship. Yung karelasyon mo, yung parents mo, kapatid mo, girlfriend mo, boyfriend mo, asawa mo, hindi makikipagrelasyon yan kung walang mapapala sa'yo. So, lahat conditional. Ang nag-iisa lang unconditional is yung self-love, independent love or pagmamahal mo sa sarili mo, 'di ba? Kasi nga, 'di ba nga lahat nga ng external na relationship is
transactional lang din talaga, 'di ba? Tsaka may kondisyon. So, anong walang kondisyon? Malamang pagmamahal mo sa sarili mo, 'di ba? Ang pagmamahal mo sa sarili mo, walang kondisyon 'yan. Gagawin mo na lang talaga 'yan. Tsaka ikaw yung magiging source. Parang kumpleto ka na, 'di ba? Which is totoo rin naman talaga. Kesyo may asawa ka dyan, anak, or ano, or wala ka na mga yan, is kumpleto ka pa rin naman. Hanggat buhay ka, yun yung sinasabi ko. Kumpleto ka pa rin naman kahit hanggat buhay ka. Illusion kasi yan yung parang attachment. Illusion kasi yan. Projection mo lang yan na merong external relationship outside sa self. So, ngayon pa lang, kailangan ma-realize mo na yan. Lahat ng tao sa paligid mo, supporting cast lang yan sa buhay mo. Ikaw ang main character, ikaw ang universe, ikaw si God. So, anything na gusto mo sabihin sa sarili mo. Tsaka adventure mo to, di ba? Kung anong gusto mo ma-experience sa buhay mo. Outside sa survival, syempre malamang lahat naman tayo nagsosurvive eh. Kaya pag nalaman mo na to, parang gusto mo na lang talaga i-dedicate lahat-lahat ng attention at energy mo, tsaka focus mo sa sarili. Kasi wala ngang outside relationship other than self eh. Sabi mo ng connection mo to kay God, di ba? Yung God self na sinasabi ko. Wala nang external relation, which is totoo nga, di ba? You live alone, you die alone. Di ba? Mahirap siya tanggapin sa una, pero katagalan yan, pag natap nyo yung kamalayan na ganito, wala talagang makakabuo sa'yo, sarili mo lang talaga. Actually, responsibilidad mo nga yan sa sarili mo, di ba? Obligasyon mo yan sa sarili mo. Walang ibang taong makakapagpasaya sa'yo. Walang ibang tao na may responsibilidad sa'yo or tutulong sa'yo 24/7. Bukod sa sarili mo lang. Sarili mo lang talaga tutulong sa'yo 24/7. Tapos yung happiness na hinahanap mo, hindi mo rin makukuha yan sa ibang tao or material na bagay. Kasi choice yan eh. Ikaw lang makakapagpasaya sa sarili mo. So, hindi nila obligasyon na pasayahin ka. Ano ka, special? 'Di ba? Ikaw lang makakagawa niyan, no? Na mahalin sarili mo, pasayahin sarili mo, tulungan sarili mo, 'di ba? Hindi gagawin ng ibang tao yan nang walang kondisyon. Kasi nga, nasa program sila ng survival. Hindi naman 24/7 na ano. Ano sila? Nagugutom din sila. Kailangan rin nila ng bahay. Kailangan nila ng pera. O, hindi ka nila matutulungan 24/7. Makakatulong lang talaga sa'yo, sarili mo. Kaya ngayon pa lang, kailangan mamulat na talaga kayo na wala talagang external relationship outside sa self. Sarili mo lang talaga yung tutulong sa'yo. Yung external relationship na yan is pure transaction lang at may condition. Ikaw ang main character. Supporting cast lang sila. Actually, kaya nga sila tumulong dahil may value ka na bigay. Kung wala kang value na bigay, hindi tutulong yan. Walang lalapit sa'yo. Napansin mo yun, yung mga successful na tao. Dahil may value silang nabigay, mas maraming tao na lumalapit. Pero kung wala na silang value na nabigay, unti-unti na mawawala yan. Pero magugulat ka ba doon? Hindi. Nature yan eh. Nasa survival sila na program ng buhay. Hindi lang ikaw to, pati mga hayop nasa survival. Self-interest lang mangingibabaw. Diba? Marami kasing taon nagpro-project na, mamahalin ako niya, gusto ko mahalin niya ako. Ano ka? Walang magmamahal sa'yo na walang kondisyon. Hindi totoo yan dahil may kondisyon. Kahit sabihin mo yung namimigay ng mga pera dun sa mga pulube, may self-interest pa rin yun, di ba? Kasi nga, nakaka-boost siya ng self-esteem. Kasi nga, parang projection mo na, may kaya naman ako kahit papano, pwede ako magbigay ng 5 piso. So, yung nabibigay sa'yo na satisfaction ng pagbigay is, may pakinabang pa rin na pabalik sa'yo, may benefit pa rin, di ba? Di naman tutulong yan kung wala. Paano kung piso na lang laman ng bulsa niya, di ba? Tutulong ba yan? Di malamang hindi.
Kaya you need to maintain your lifestyle. Oo, kailangan maging matipid ka rin. Tapos yung kita mo, hindi mo iwawaldas. Actually, dyan mo nga lang dapat i-focus yung sarili mo, tsaka yung energy mo, tsaka attention mo, self-improvement lang, tsaka pumere. Kasi outside dyan, parang wala na rin silbi, di ba? Sa totoo lang eh. Oh, sure, makakagala ka, di ba? Or kung ano yung magagawa mong extra. Pero beyond that, kung titingnan mo talaga siya na yung entertainment na ginawa mo is purely survival based pa rin yan. Kasi extra time mo lang yun eh. Dahil buhay ka pa nga, di ba? Kaya wag muna mag-settle sa love hanggang di pa financial stable. Oo. Okay rin yung ganyan. Likes ka na, keep. Kasi, settle, di ba? Nasa sayo naman yan kung marami, kasi nga, shinare ko kanina, di ba? May mga tao na material base. Ibig sabihin, ang program nila is pure pleasure. Kaya nga marami mga single mother, di ba? Tsaka yung mga nagkakapamilya at anak bata pa lang. Kasi, ang nagfa-function sa kanila is survival instinct lang. Mahalaga sila kumain, matulog, mag-entertain, makipagkantutan, at mag-reproduce. So, yan lang mahalaga sa kanila, di ba? Yan yung unang tao. Yung pangalawang tao, nakakaisip yan, logical base, pero hindi sila nagigising. Ibig sabihin, nasa program pa rin sila, pero in the middle. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi nyo na rin kailangan pagfokusan yung mga ibang tao na kesyo material based pa man yan, psychic, or pneumatic. Kasi nga, self lang talaga mahalaga. Actually, yung sinasabi kong self na yun is God yun eh. God yun na kumokontrol sa'yo mismo. Yun yung self. Kasi sinabi ko na sa inyo yan dati. Kung tinanong kita, who are you? Mahirap sagutin, di ba? Kung hindi mo kilala sarili mo, which is ikaw nga si God, di ba? Self-realization. So, kung tinanong kita ng who are you, masasagot mo ba yan? Siyempre, sasagot mo dyan, pangalan mo, occupation mo, katawan mo, male or female, ganyan lang masasagot mo. Hindi naman niya yung self. Kasi yung, kung pagbabasihan mo yung self, dapat ownership tsaka permanent, di ba? Yung self na sinasabi ko na God, na kumokontrol sa'yo, na pure awareness, tatayo yan kahit mamatay ang katawan mo, yung avatar. Di ba? Yun yung sinasabi kong self-realization. I-realize mo na yung hinahanap mong God, ikaw rin. Ikaw yung universe. Kung wala ka, tingin mo mag-i-exist yung concept ng God. Di ba hindi? Kung wala ka, mag-i-exist siya? Hindi. Kung wala ka, mag-i-exist ba to? External, mag-i-exist? Hindi. So, sino yung self na yon? Malamang yung God, di ba? Ikaw si God. Ikaw si God. Di mo pa siya nare-realize ngayon. Kasi nga, ang self na inaakala mo, yung pangalan mo, which is label, gender mo, male ka, label na naman, gender, sabihin na natin gender, katawan mo, which is body lang din naman talaga yan, or yung occupation mo, trabaho mo. Trabaho lang naman yan. Kung hindi ko sinabi yung kung sino yung self behind you, hindi mo malalaman. Kasi kung tinanong kita, who are you? Malamang yun yung sasabihin mo, which is expected. Diba? Napaka-predictable. Pero yung sinasabi kong self nga, yung hinahanap mo na God, ikaw rin yun. Kasi kung wala ka, wala tong external, yung concept ng God di mag-i-exist. Di ba nga, we came from nothing. Di ba nga yung material, from imagination nung pure, yung tinatawag kong void, tapos nag-materialize. So, self-creation, nangyari. Biruin mo, from nothing, naging material, self-creation. So, sino yung self na yun? So, malamang lahat to, tsaka ikaw. Di ba? So, mahirap. Kaya ako sinishare tong ganito para makapag-focus ka sa sarili mo.
para tong game called life ma-enjoy mo. Live your best life, 'di ba? Kasi napakasaglit lang talaga ng buhay. Biruin mo, expiration date ng katawan, 70 years old. Although may extend mo yan hanggang 100 kung maayos ko yung kinakain mo, nagte-training ka, physical activity, nagbabasa-basa, tapos nakikipag-socialize ka, pero ganun pa nga rin, di ba? Napakaikli ng buhay. So kaya ako to sinishare, yung mga tao na nasa paligid mo is supporting cast lang yan para hindi ka ma-derail. Ibig sabihin ng derail, yung point of view mo mapunta sa iba. Ibigay mo na lang yan sa sarili mo or kay God dahil ikaw yun. So sino yung God na yun? Ibigay mo na sa sarili mo, di ba? Ibigay mo na sa sarili mo yung energy mo, pera mo, attention mo, oras mo. Mag-i-improve ka pa. Magiging sexy ka kung nag-gym ka dyan, di ba? Tapos sabay popogi ka pa, gaganda ka, tapos pepera ka pa. Kasi majority ng tao talaga, waste of time lang talaga eh. Hindi naman sa pessimist, pero kung yung attention mo, binibigay mo sa ibang tao, sasayangin nila oras mo, di ba? Ang isipin mo na lang, value for value na lang. Mahalin mo yung sarili mo, yung tipong may value ka na may bibigay sa sarili mo. Tapos sila, yung mga papapasukin mo lang sa buhay mo, yung i-reflect back yung relasyon mo sa sarili mo. Reflection nga lang, di ba? Kung pinapapasok mo sa buhay mo yung mga toxic na sinasabi, kasalanan mo, toxic ka rin kasi pinapasok mo siya eh. Lahat nga kasalanan mo, di ba? Kuwari may pinapasok ka dyan ng red flag, mga sinungaling, manipulation, or ini-exploit ka, kasalanan mo yun kasi pinapasok mo eh. Ibig sabihin, hindi mo mahal sarili mo. Kung mahal mo sarili mo, makakapasok ba sila? Hindi. Uncontrollable ka, hindi ka makokontrol ng ibang tao. Kasi kauna-unahan pa lang red flag, di-dispatcha mo na, 'di ba? Ikakat mo na. Mahal mo nga sarili mo eh, 'di ba? Self-worth nga, 'di ba? Kung ano yung tingin mo sa sarili mo, yun yung i-reflect back ng ibang tao. So kung nag-i-stay ka sa relasyon na toxic, kasalanan mo yan, yung self-worth mo. Mababa yung self-worth mo. Mababa yung value na tingin mo sa sarili mo kasi pinapapasok mo sila eh. Kung mataas tingin mo sa sarili mo, di ba? High value. Ibig sabihin ng high value is how high you value yourself. Yun lang naman yung, kala kasi nila high value about money. No, hindi about to money. Hindi to about sa money, di ba? High value, you think about yourself. Standard mo sa sarili mo yan. So kung mabait ka, gusto mo papasukin, malamang yung mabait lang din, di ba? Iniisip kasi ng ibang tao, pera-pera laban. Hindi ganun yun. High value, how high you think about yourself. Self-respect tawag dyan. Mawala man yung mga tao, kayamanan. Ito kasi pwede yan mawala lahat eh. Pwede mawala yan lahat. Kayamanan mo, mawawala yan. Parents mo, paano sila? Kapatid mo, tatanda, magkakapamilya at anak, magkakahiwalay kayo. Nasa program ng survival. So, lahat pwedeng mawala sa'yo. Kung isipin mo to lahat pwedeng mawala sa'yo. Pero yung self-love na sinasabi ko, unconditional love or God's love na sinasabi ko or yung self-respect, self-worth or kung ano pa man yan, tatayo yan. Kahit mawala sa'yo, lahat, tatayo yan. Sasabihin na, nawala man lahat sa akin pero yung sarili ko, nandito ko pa rin, kasama ko hanggang kamatayan. Biruin mo. Sarili mo lang kasama mo hanggang kamatayan. So kung magpapaka-addict ka lang din naman, mahalin mo na ng todo yung sarili mo, di ba? Kasi pwedeng mawala nga lahat except yourself. So sino yung self na yun? Sino yung self na yun, di ba? God yun, si God. Ikaw, God. Mawawala. Di ba nga yung kayamanan, pwede mawala. Kaibigan mo, pwede mawala. Parents mo, So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya sinishare ko sa inyo tong ganito. Ay, teka.
Kaya sinishare ko sa inyo tong ganitong knowledge para makapag-focus kayo sa sarili nyo. Teka, naghahanga. Kasi may tumatawag eh. Si internet bumabagal. So yun, para makapag-focus kayo sa buhay nyo at sarili nyo at ma-enjoy nyo yung game called life. Diba? Hanggang kaduluduluhan kasi nga, yung self lang talaga ang kasama mo hanggang dulo talaga. Actually, kahit nga sa deathbed eh. Si God lang din talaga kasama mo, which is yung self na sinasabi ko. Ikaw, dahil ikaw si God, diba? Siya lang din kasama mo talaga. Hanggang kaduluduluhan. So, kaya sinasabi ko siya, shinare ko sa inyo yung 3 types ng tao. Kesyo material-based man yan, logic-based, or spiritual-based. Spiritual-based is yung may capacity na gumising. Is, i-considered mo lang sila lahat as supporting cast or background character. Kasi nga solo journey lang talaga to hanggang kaduluduluhan. Para hindi ka na ma-prostrate, mabibigo, di ba? As feeling sawi. So, siguro hanggang doon na lang. Ilang ano na to. So, sana may natutunan kayo. Peace.